Steven, napakaswerte mo na si Baskin-Robbins ang mag-host ng orientation kung paano maging board member ng regional center. Nung sumali ako sa local board last year, wala kaming kasamang A-list celebrity. Oo nga, Maya. Tama ang service coordinator ko. Natutuwa ka na kasama ka sa board kaya baka ganun din ako. Sigurado naman na mas magiging okay to kaysa sa pag-volunteer sa cat adoption sa dog park. Uy, hindi ko alam na dala mo pala si Wax sa orientation. Ah, oo. Sobrang interesado siya sa 501c3 governance. Ladies and gentlemen, palakpakan naman natin ang nasa Santa Maria Strip Mall flyer noong March 2006 na tinawag nilang papasa na rin na game show host na si Baskin Robbins! Maraming salamat. Pinapasalamatan ko kayong lahat dahil pinili niyong pumunta sa orientation seminar natin ngayon. Sa loob ng 15 minutes, ipapaliwanag ko ang lahat ng dapat niyong malaman sa pagiging board member pagkatapos ng maikling disclaimer. Hindi ipapaliwanag sa seminar lahat ng dapat malaman sa pagiging board member. Basic overview lang ito ng napakakomplikadong sistema at pamumuno ng board. Kaya lang nakalagay sa kontrata ni Mr. Robbins na ipapalabas namin na alam niya ang lahat. Ano ba ang California Regional Center System? Noong taong 1969, naipasa ang Lanterman Act ng batasan at pinirmahan ni Gobernador Reagan. Kaya ang California ang nag-iisang estado sa bansa na nagbibigay ng habang-buhay na serbisyo sa mga taong may IDD o Intellectual or Developmental Disabilities para magkaroon ng oportunidad ang lahat na makapagsarili sa buhay. Lanterman? Hindi ba paboritong superhero show ni Dexter yon? Narito na si Lanterman! Jumping Jupiter's Wings! Sundan ang saucer na yon! Oo, pero malamang na nagkataon lang yun. Naging posible ito dahil sa advokasya ng mga magulang dahil sa gusto nila na ang mga anak na may kapansanan ay mabuhay na maganda sa komunidad. Habang pilot phase pa, nagbukas ng 2 center at 559 ang tinulungan nito at noong 2024, 21 independent regional centers ang tumulong sa mahigit 400,000 Californians na may autism, cerebral palsy, epilepsy, intellectual disabilities at iba pa. At bakit 21? Alam nyo kasi... Oh! Alam ko! Maya, naka-attend ka na ng seminar dati. Alam mo namang rhetorical talaga ang mga tanong ko, kaya ako rin mismo ang sasagot na mga yon. Pero dahil magkaibigan tayo, sige ikaw na. Ang Lanterman Act ginawa para tugunan ng pangangailangan ng komunidad, hindi para gumawa ng state run system. Sobrang laki ng California. At sa dami ng mga taong nakatira rito, hinati ito sa 21 center para maangkop ang serbisyo sa bawat lugar. Nagsaserbisyo ang mga center sa komunidad na kilala nila, na binibigyan nila ng serbisyong angkop sa wika pati sa socio-ekonomikong kalagayan nito. May mga kilala rin silang vendor at mga mahalagang impormasyong higit na makakatulong sa komunidad. Wow! Ang galing mo doon, kaibigan. Naghanda kasi ako. Ang sasabihin ko sana dahil yun ang batas. Pero may katwiran din naman ang paliwanag mo. Okay, ituloy na natin. 6 na dekada na nakakalipas nung sinimulan ang maliit na pilot program at malaki na ang pinagbago nito. Ngayon, malaking negosyo na ang regional centers na sumusuporta sa libu-libong tao at meron silang budget na $300 hanggang $800 million kada taon. At nung 2024, umabot ng halos $15 billion ang annual budget. Bilyon. Excuse me? Maya, o ano yun? Pwede magtanong. Maikling tanong nga lang. Sobrang laking pera nun. May PowerPoint presentation ba kayo para matrack ang ganung halaga? Oo, Sinong humahawak ng pera? Paano malalaman ng mga tao kung ginagamit yun sa tama? Sinong nagbabantay kung sunod sa batas ang regional centers? Sinong nagsasabi sa kanila ng pwedeng gawin at hindi? Salamat, Maya. Maganda ang isang maikling tanong mo. Ang Department of Developmental Services ng State Government o DDS ang nangangasiwa sa system at may kontrata sa mga Board of Directors sa bawat regional center. Nakalagay doon ang mga kailangan nilang gawin para makatanggap ng pondo at payagang mag-operate dahil sa Lanterman Act. Ang DDS ang nagtatakda ng patakaran at nagpopondo sa independent regional centers na nagpapatakbo ng programa. Nasa 85 pahina ang kontrata at babasahin ko yun sa inyo verbatim. Okay? Ganito na lang. Ipapaliwanag ko na lang sa inyo ng maikli kung anong sinasabi sa kontrata.
Nakasaad sa kontrata ang mga serbisyong meron sila at wala ayon sa batas at kung paano magiging kwalipikado ang may mga developmental disability sa Regional Center Program. Mahigpit na nagtatakda ang DDS ng mga probisyon para sa fiscal management, contractor operations at evaluations, performance review, staffing, monitoring at reporting ng parehong state at federal government. Ayon sa record, nasa 40% yon ng annual budget. Kailangan siguruhin ng DDS na nasusunod ang batas at ang lahat ng nasa kontrata. Dahil kung hindi, baka hindi matanggap ang pondo. Mahigit 700 na empleyado ng department ang gumagawa ng mga trabahong yon. Ano po yun, sir, ha? Uy bro, kung ginagawa lahat yun ng DDS, bakit naman kaya meron pang board of directors? Nakakatuwang sagutin yan. Dapat lang kasi malaki ang bayad sa akin dito sa seminar. Ang state ang nagmamonitor sa system kung sumusunod nga ito, pero umaasa ang bawat lokal na regional center sa board of directors na masiguro sumusunod sa batas, sa kontrata, at higit sa lahat, maayos na napaglilingkuran ang lokal na komunidad. Ang boards, ayon sa batas, ay binubuo ng mga taong may pangunahing kaalaman sa pinansyal, pangangasiwa sa IDD community, at kinakatawan nila ang lokal na komunidad nila. Ibig sabihin, dapat nasa 25% man lang ang miyembrong may developmental disabilities. At kasama roon, ang iba't ibang lahi na makikita sa rehiyon nila. Ganun ba? Parang ang dami naman. Marami pero hindi kailangan alam ng board member ang lahat na nangyayari sa regional center hanggang sa pinakamalit na detalye. Kaya nga daan-daan ng empleyado sa center at may expert sa bawat field at sila ang nangangasiwa sa pagpapatakbo nito. Marami mapagkukunan ng resources ang bawat board member para makita ang kabuuang kalagayan ng bawat regional center. Isa na rito ang isang empleyadong nagre-report sa board. Akala ko ang sabi niya, daan-daan ng mga empleyado. Oo nga, pero sa board meron lang iisa. Siya ang executive director para mas madaling makakuha ng impormasyon. Tama! Ang taong yun ay educated professional at nagsanay na mabuti sa paksa tungkol sa disabilities at social services at sa administration. Kadalasang dumadaan sa masusing paghahanap para makapili ng tamang tao para doon. Sila ang nangangasiwa sa araw-araw na operasyon at trabaho niya at ng team niya na maunawaan at ipatupad ng detalyado ang DDS contract. Ang trabaho mo bilang board member at iba pang mga kasama mo sa board ang tumanggap sa panapanahong ulat mula sa executive director at senior staff kung anong balita sa regional center. Responsibilidad nyo magtanong at alamin ang sagot mula sa executive director kung may ikinababahala kayo. Nalilito ako Mr. Ken Robbins. Ang sabi nyo, hindi naman kailangan malaman ng lahat. Kaya, paanong... Ipapaliwanag ko pa lang yan. Hinihingi na estado na magbigay ng tuloy-tuloy na training ang bawat regional center katulad ng ginagawa natin ngayon. Ang DDS din ang nagbibigay ng training materials. Dapat tiyakin ng executive director na nauunawaan ng bawat miyembro ng board ang kabuuang operasyon ng regional center. At estado nito sa pinansyal, kung paano paglingkuran ng husto ang mga tao at kung paano tugunan ang pagsulong at mga hamon nito sa hinaharap. Kapag nasanay ka na, sobrang dali na lang nun, Steven. Maganda ang mga training at nagtutulungan ng mga board member. Tama ka dun, Maya. Mukhang nagustuhan mo ang mga training ko. Sinisiguro rin ng DDS na ginagawa ng board ang tungkulin nila. Kahit na full-time ang trabaho ng regional center staff, hindi nyo ito full-time job. Kaya lang, dapat tanungin nyo ang regional center kung gaano karaming oras sa isang buwan kailangan umattend ng board members. Bilang volunteer, may regular na meeting ang buong board. May mga training katulad nito at dapat miyembro kayo ng mga komite tulad ng Finance o Community Services o ng People's Advisory Committee para mas makita nyong mabuti ang ginagawa ng center nyo. Ibig sabihin, makakasama ko mga pamilya at lahat ng nagtatrabaho doon? Mabuti at tinanong mo yan. At matutuwa ka na ang sagot sa tanong mo ay 100% na hindi. Hindi? Hindi. Ang totoo, hindi mo pwedeng gawin ang ganung bagay. At may magandang dahilan. Una, hindi dapat sangkot ang board sa maliliit na bagay. Dahil kung ginawa nila yon, mahihirapan ka makita ang kabuuang sitwasyon. Dapat nakafocus lagi sa buong sitwasyon. Bukod doon, karapatan ng mga pinaglilingkuran ng regional center na maging pribado sa ilalim ng HIPAA at hindi pwedeng malaman ng sino man kahit ng board member ang personal na impormasyon ng iba. Trabaho niyong tiyaking nagagawa ng mga kwalipikadong empleyado ng tama ang pagseserbisyo sa mga tao at hindi nakikialam sa maliliit na detalye. Nakiusap ang kaibigan kong tulungan siyang madagdagan ng serbisyo niya. Kinausap ko ang executive director at board president pero hindi ko raw pwedeng gawin yun. Kung papayagan nila yun, magtutulungan lang ang board at ang mga kaibigan nila. At hindi patas yun sa 20,000 nasa regional center ko. Ayos yan ah. Patas ang lahat. Yan ang tinatawag natin na fair play. Kung pwede makialam ang mga board members sa operasyon o gumawa ng pabor, bukod sa hindi na yun patas, hindi pa nila magagawa na maayos ang trabaho nila. Tandaan nyo, para kayo nasa taas na nakatingin sa kabuuan para masiguro nangyayari ang dapat na mangyari. May maliit na pagkakaiba ang pangangasiwa sa pangingialam. Katulad yun ng maging maalam, huwag makialam.
At ang tawag ko sa ganun ay maging maalam, huwag makialam. Trademark Baskin-Robbins, all rights reserved. Ang maging maalam, tinitingnan ng mga board member ang impormasyon, magtatanong sa team at pag-uusapan ng issue. Tapos ang huwag makialam naman, hindi kayo manghihimasok sa pang-araw-araw na gawain sa regional center. At tandaan nyo, ayos lang na hindi magkasundo ang mga board members sa isang bagay o magkaiba ng boto, normal lang yun, magbobotohan. At syempre, majority wins. Kaya lang, kapag nakapagdesisyon na ang board, pananagutan mo bilang isang fiduciary na ipaalam sa lahat kung ano ang napagkasunduan at panatilihin ang pagkakaisa ng board. Fiduciary? Hindi ko nga alam kung ano yun eh. Wala namang nakakaalam nun. Ang ibig sabihin, tungkulin mong panatilihin ang tiwala ng mga tao at gawin mo kung anong pinakamabuti para sa kapakanan ng lahat at hindi ang pansariling interes. Okay? May isang nakakaalam. May isa pang mahalagang punto ako idadagdag bukod dun sa hindi ko maintindihan kanina. Kapag kasama ka sa board of directors ng regional center, dapat iwasan mo ang conflict of interest. Ibig sabihin, hindi mo pipiliin ang isang bagay dahil sa pansariling interes at hindi ng board. Dapat lagi mong unahin ang kapakanan ng organisasyon at maglingkod sa mga tao. Okay, ladies and gentlemen, dito na nagtatapos ang introduction sa seminar ng pagiging board ng regional center. At ngayon, obligado akong, ibig kong sabihin, pwede na kayong magtanong sa akin. Magtatanong pa ba tayo? Pwede mo bang sabihin ang procedure sa public comment at etiquette sa meeting? Ang publiko, ang mga tao, ang pinakasaligan ng ideolohiya ng bansa natin. Oo, ayon sa batas, bukas sa publiko ang board meeting sa California. At meron silang panahon para magtanong. May mga komento na nagbibigay ng nakakatulong na impormasyon sa regional centers. Kaya lang, minsan, may mga nagsasalita sa board meeting tungkol sa sarili nilang problema at gusto nilang masolusyonan yon o kaya ma-actionan agad. Kaya lang problema yon kasi tulad ng napag-usapan natin, mahalaga ang confidentiality at hindi rin dapat masangkot ang board sa mga personal na kaso o mga sitwasyon. Kapag nangyari yon, magiging magalang at makikinig na mabuti ang board at staff ng regional center. Isa sa isip ang sitwasyon. Pagkatapos, pipili ang board president at ang executive director ng tamang team para umaksyon. Ginagawa ito para mapagtuunan ng mabuti ang mga tanong na iprinisenta kaysa magbigay agad ng solusyon kahit hindi pa alam ang buong detalye dahil nais lang makatulong. Okay, at kung wala nang iba pang... Sandali, mukhang may tanong ang pagong na nasa harapan. Kaya lang, hindi ko alam kung paano ka magtatanong. Kaya siguro, tatanungin ko na lang yung lalaking katabi mo. Ito po ang tanong ko. Saan kami magsa-sign up? Mahusay! Pwede kayo mag-apply sa regional center nyo at sagutan online ang form. O kaya tawagan sila para makausap at matulungan kayo sa application process nyo. At sa mga gusto mag-volunteer sa komunidad natin, tanungin nyo lang ang service coordinator nyo. Pero bago nyo gawin yon, ipapayo ko lang sa inyo kung ano ipinayo sa akin ni Papa nung bata ako. Bago kayo pumasok sa pagvo-volunteer, dapat umattend muna kayo ng ilang board meeting para masiguro mong kaya mong gawin ang mga tungkulin ng board member. Malaking karangalan at pribilehiyo ang makapaglingkod sa komunidad. Tulad ng natutunan natin, malaking responsibilidad din yon. Siguruhin nyo makakapaglaan kayo ng panahon nyo at lakas. Panghuli, hanapin nyo ako sa lobby pagkatapos ng seminar. Magpipirma ako sa mga kopya ng autobiography ko, One Fell Scoop, The Baskin-Robbins Story, Volume 6. Good night sa inyong lahat! Grabe, ang galing-galing nun! Oo nga, tagumpay talaga. Magiging awesome team tayo. Ano sa tingin mo, Wax? Wax? Hi, Wax.